Hello guys, it's me, Mama Jo. So ayan guys, pa-like and pa-share na lang po tayo ng ating YouTube channel and pa-subscribe na rin po para updated po kayo sa ating mga bagong YouTube. So upload. So guys, ayan ang i-discuss po natin about sa mga scammer. So meron po akong mga na-experience, hindi naman po totally ginagawa ko talaga is parang gusto ko lang i-try. So marami pong klase ang scammer sa mga, lalo na sa mga baguhan dyan na mahilig pumatol sa apam. So gusto ko lang kayong payuhan guys, kasi siguro sa 30 mga 30 na nakausap ko na apam is lahat po ay scam. Maraming klaseng scammer. Isa, love scam. Paiibigin kayo guys. So, magchat-chat sila sa'yo. Tapos, doon pa lang naman kasi, ma-obvious nyo na yun na scam sila. Kasi, una pa lang, sinasabi na agad nila yung gusto nila, na gusto ka nila, mahal ka nila, kahit wala naman, kahit hindi naman tunay. Then, nagsisend sila ng mga photo na iba. Example, mga photo na mga kunyari ganyan, na pogi sila, na lahat, parang ano talaga, is parang tunay talaga sila, na gusto ka nila, paiibigin ka talaga nila guys. And then, after noon, syempre ikaw, babae, pag baguhan ka, may in love ka sa kanila kasi panayan sabi na I love you, seryoso ko sa'yo, pupuntahan kita. Then, dun ko na realize na scam yun. And then, nung nalaman ko na parang may mali, alam mo yun, yung nakikipag-usap sila through online, tapos may sasabihin sila na sila daw ay kailangan nila ng, nasa ospital daw sila, nasaktan daw sila sa ano, ganyan. Tapos yung isa naman na experience ko, blackmail. So, ganito guys, ito naman yung mga apam na mahilig mag-blackmail. Kaya iwas po kayo. Paiibigin ka nila, chat-chat ka nila, sabihin nga mahal ka nila, ganyan-ganyan, pupunta ako sa lugar mo. And then after that, pag nahulog ka, kasi syempre yung mga iba hindi alam, yung mga apam, kagustuhan lang nila na makapag-apam na foreigner, go na. Then minsan nagre-request sila ng picture. Then, nude picture or something na phone sex, ganyan. So, pag ganun po guys, wag na po kayong papayag. Or pwede nyo na silang bigyan, pero hindi sa'yo. Kasi gagawin nila yun, i-blackmail ka nila. And the next po, yung part pa din po siya ng love scam, pero Koreano. So, si Koreano guys is gusto kanila invitation. So, i-invite ka nila. Una, paibigin ka rin nila. Papadalang ka nila ng mga poging picture. And then, papadalang ka nila ng kunwari mga nasan sila, kumakain siya sa ganito, ganyan, nag-work silang ganyan, may business sila. Syempre, papaibigin ka rin nila guys. Then, yun, po nahulog ka na sa bitag nila. Sasabihin nila na invite kita dito, bigyan kita ng trabaho, and then ipaprocess natin yung visa mo. So, yun sa visa, invitation. So, pag sinabi nilang visa, ang gusto nila ikaw magbayad, pero wala talaga guys. Wala kayong babayadan. Kasi, una sa lahat, alam nyo naman kung paano i-process ang visa, diba? Hindi yung ganun kadali. Nahihingin yung pangalan mo, number mo, address mo, then sasabihin na, ipaprocess ko yung visa mo, bigay mo yung details mo sa akin. And then after that, pag naibigay mo na yung details mo, and then may tatawag sa'yo, kasi hindi mo alam kung apam ba talaga sila, kasi parang Pilipino din sila or ibang lahi din sila, na hindi sila, yung picture na yun is hindi talaga, kasi parang IA sila guys. Alam mo yung pag tinignan mo, kasi na-encounter ko, tinawagan ko, binidyo call ko yung Koreano, kasi kasama ko yung asawa ko noon, kasi gusto ko talaga malaman lahat yung mga scam ba yun o hindi. And then next guys, na trace ko na parang siya talaga,
parang siya yung Koreano, and then parang talagang siya yung kausap ko. Pero tingin ko hindi siya yun, IA yun, kasi hindi siya na-imik, as in, tapos kino-close niya kaagad yung video call ko. Hindi siya nagsasalita as in, pero yung mukha niya yun. So, doon ka magtataka, diba? Pero kung yung mga baguhan at hindi alam, mapapasakay kayo. Kaya huwag kayong basta-basta nakikipag-chat sa mga foreigner. And then, yung mga gusto mag-asawa ng foreigner dyan, sure talaga kung talagang sila talaga yon. Tapos, next guys, yung isa naman, yung papadalan ka ng pera. Sabihin nila sa'yo na papadalan ka nila, gusto ka nila, tulungan ka nila. Tapos, after that, pagkatapos nun guys, syempre ikaw naman tong tanga, expected mo, jojowain mo kasi foreigner, apam. So, ayan guys, pag sinabi nila na padadalan ka nila ng pera, paasahin ka nila, syempre may hihingin silang kapalit. Ayun na po yung sinasabi ko sa inyo na baka makapag-send kayo ng mga pictures or hindi naman dapat i-send. So, iwas lang po talaga guys. Wag kayo magsisend ng picture kasi talagang ikakalat nila yan, i-blackmail ka nila hanggat sa makapagpadala ka ng pera. Kaya, ingat po guys. Sa mga na-experience ko po, sa lalo na ngayon, kahit puro pogi ginagamit nila, puro apam ginagamit nila, pero scammer po. Yan. Kahit sa dating app guys, marami pong scam. Kaya mag-iwas po mga guys sa scam, sa mga apam. Siguro kung na-meet nyo na in person, pwede pa. Pero kung sa social media nyo lang sila makikilala, and then, iba yung chat nila guys. Hindi ka talaga tatantanan nila ng pag-sweet. As in talagang parang ikaw na yung pinakamaganda sa paningin nila. Pero alam mo namang hindi, di ba? Alam mo naman yan sa sarili mo na nakakaiba talaga, di ba? Yung mga chat nila. Yan, kaya iwas-iwas lang guys. Yun, payo ko lang sa inyo. Sa mga gusto dyan na makapag-foreigner, makapag-jowa ng apam, ingatan niyo po kasi kayo din po papahamak. Baka mamaya makita niyo na lang yung picture niyo nakalat na. Yun nga po. So, yun lang guys ang masasabi ko. Thank you sa pakikinig at thank you po sa panonood ng video ko. Sana naabutan nyo yung video ko na to. At mag-comment po kayo guys kung naabutan nyo yung video na to hanggang sa dulo. Dahil namimili po ako ng tao na bibigyan ko ng bibigyan ko ng konting panimula business. Kasi marami ako dito sa